Tanghali ng October 19, 2021, umuwi mula sa ospital ang Filipina nurse na si Mary Grace Pineda para lang mag-lunch break. Wala pang isang oras. Tumawag ng ambulansya ang sarili niyang asawa. Nagbikti raw si Mary. Pero pagdating ng paramedic, may napansin agad itong problema. Wala siyang nakitang palatandaang tugma sa sinasabing pagpapatiwakal. Ano ang nangyari kay Mary sa maikling oras mula nang umuwi siya? At paano nabuo ang kasong nag-ugnay sa kanyang asawa at sa isang kapwa nurse na may relasyon dito? Para sa maraming Pilipino, madaling maunawaan kung bakit pinipili ng isang nurse na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi madali ang malayo sa nakasanayang buhay, pero kapalit ng sakripisyo, umaasa kang makabuo ng mas maayos na kinabukasan para sa pamilya. Iyon ang mundong ginagalawan ni Mary Grace Oned Pineda sa Male, ang kabisera ng Maldives. Isa siyang Filipina nurse sa Indira Gandhi Memorial Hospital o IGMH. Nurse din sa parehong ospital ang kanyang mister na si Marvin S.Y. Vargas. May anak silang magkasamang inaalagaan. Mag-asawang parehong may propesyong nagliligtas at nag-aalaga ng buhay. May trabaho, may anak, may tahanang inuuwian pagkatapos ng duty. Pero sa loob ng mundong iyon, may isa pang relasyong unti-unting sumisira sa kanilang pamilya. Sa IGMH din nagtatrabaho si Halimath Lamha Abdul Rahman, isang Maldivian nurse. Kalaunan, lumabas na may relasyon sila ni Marvin. Bago pa man matapos ang kaso, naiulat na inamin ni Lamha sa isang media interview ang kanilang relasyon. Ang paliwanag niya, natapos umano ito isang araw bago mamatay si Mary. Pero nagpatuloy din pagkatapos. Hindi natin alam ang lahat ng nangyari sa pribadong buhay ng mag-asawa. Pero ayon sa isang kasamahan, nakita raw si Mary na umiiyak ilang araw bago siya mamatay. Sinabi raw nitong may ibang babae ang kanyang asawa. Ibang larawan naman ang nakita ng isa pang kasamahan noong umaga ng October 19, 2021. Tila normal at masaya raw si Mary bago siya umalis para sa kanyang break. Hindi naman talaga magkasalungat ang dalawang salaysay. Maaaring nasaktan si Mary sa mga naunang araw at pilit pa rin ginagawa ang kanyang trabaho gaya ng dati. Ang hindi pwedeng gawin ay hulaan ang laman ng kanyang isip. Pero sa mga public report ng kaso, walang malinaw na indikasyong nagpaplanong magpakamatay si Mary. At pagsapit ng tanghali, ang simpleng pag-uwi niya para kumain ang magiging huli niyang pag-alis mula sa ospital ng buhay. Umaga ng October 19, pumasok si Mary sa IGMH. Bandang 12:00, umuwi siya sa apartment nila ni Marvin sa Maapanu District para sa kanyang break. Isang pangkaraniwang routine lamang dapat iyon. Uuwi, kakain at babalik sa trabaho. Pero maikli lamang ang pagitan ng pag-alis ni Mary sa ospital at ng emergency call mula sa kanilang bahay. Hindi public ang bawat minutong nangyari sa loob ng apartment. Wala rin tayong full recording ng pag-uusap nila. Ang mayroon tayo ay ang kwento ni Marvin, ang obserbasyon ng mga unang responder at ang ebidensyang unti-unting lumabas sa investigasyon. At ang unang bersyon ay nagmula mismo sa asawa ni Mary. Bandang 12:30 p.m., tumawag si Marvin sa ambulance hotline ng IGMH. Nagbigti raw ang kanyang asawa. Pagdating ng paramedic, nakita nitong nakahiga si Mary habang nagsasagawa ng CPR si Marvin. Wala ng pulse si Mary. Dilated na ang kanyang pupils. At ayon sa witness, kulay asul-lila ang kanyang mukha at leeg. Ipinagpatuloy pa rin ng medical team ang resuscitation. Pero habang sinusubukan nilang iligtas si Mary, may napansin ng paramedic na hindi tugma sa tawag ni Marvin. Wala raw itong nakitang palatandaang nagbigti si Mary. Hindi pa nito masasabi noon kung ano ang eksaktong dahilan ng pagkamatay o kung sino ang responsable.
Kung hindi ito pagpapatiwakal, ano ang nangyari kay Mary sa maikling oras mula nang umuwi siya? Dinala si Mary sa IGMH. Ayon sa hospital information na iniharap sa korte, dumating siya roon ng 1:08 p.m. Bandang 1:15, dumating sa emergency room ang police investigator na si Reshan Mohammed at pagsapit ng 1:30 p.m., formal nang idineklara ang pagkamatay ni Mary. Sa ospital, kinapanayam ng investigador si Marvin. Sinabi raw ni Marvin na nag-aayos siya ng sirang gripo sa banyo nang umuwi si Mary. Nagtalo umano sila, una tungkol sa gripo at pagkatapos ay tungkol sa relasyon niya sa ibang babae. Sinabi raw ni Mary na pabayaan muna siya. Umalis umano si Marvin sa kwarto. Nang bumalik siya, nakita raw niyang nakabigti si Mary gamit ang bedsheet na nakakabit sa bintana. Ayon pa sa kanyang salaysay, ginupit niya ang tela, inilapag si Mary, binuhusan ng tubig ang mukha nito at nagsagawa ng CPR. Pero may isang detalyeng mahirap hindi pansinin. Sinabi raw ni Marvin sa investigador na tinawagan muna niya ang kanyang ina at hinintay itong dumating bago siya tumawag ng ambulansya. At hindi lamang iyon ang naging problema. Ayon sa ibang witnesses, nag-iba ang kanyang bersyon. May pagkakataong sinabi raw na bigla na lamang bumagsak si Mary. May nurse ding tumestigo na una niyang narinig ang fan bilang pinagsabitan bago naging bintana ang kwento. Naging suspicious para sa pulis ang pagkamatay ni Mary. 8 araw ang makalipas. Noong October 27, inaresto nila si Marvin. Ipinadala naman sa India ang katawan ni Mary para sa post-mortem examination. Noong November 7, ibinalik ang kanyang bangkay sa pamilya sa Pilipinas. Ang umalis na nurse para magtrabaho sa ibang bansa ay nakauwi rin sa kanyang pamilya. Pero hindi sa paraang hinihintay ng sino mang mahal sa buhay. Ang unang malaking sagot ay nagmula sa postmortem. Ayon sa Indian forensic pathologist na nagsuri kay Mary, hindi pagbibigti ang dahilan ng kanyang pagkamatay. May mga pinsala sa ulo, leeg at baga. May ebidensya rin ng sapilitang pressure sa leeg at pagkabara ng airway. Ang injury sa ulo ay iniugnay sa sapilitang pagdiin nito sa matigas na surface. Hindi suportado ng forensic findings ang sinasabing pagbibigti. May ibang taong gumamit ng puwersa laban kay Mary. Hindi pa nito pinapangalanan ng gumawa, pero tuluyan nitong binasag ang unang paliwanag ni Marvin. Habang sinusuri ng mga investigador ang timeline, lumitaw ang pangalan ni Lamha. Ayon sa prosecution, may location evidence na naglagay sa kanya sa address ni na Mary at Marvin bandang 12:23 p.m. Sinabi nilang umalis siya makalipas ang humigit kumulang 20 minuto. Itinanggi ito ni Lamha. Ang sabi niya, dinala niya roon ang anak ni na Mary at Marvin pero hindi siya umakyat sa apartment. May 4 ding kapitbahay na tumestigo na hindi nila nakita si Lamha sa loob ng building sa mahalagang oras na iyon. Hindi ito dapat baliwalain. Pero ang hindi pagkakita sa isang tao ay hindi rin otomatikong patunay na wala siya roon. Lalo na kung walang witness na patuloy na nakabantay sa pasukan ng bahay. Pero sa huli, tinanggap ng korte ang mas malawak na ebidensya ng kanyang partisipasyon. At hindi lamang location data ang nag-ugnay kay Lamha sa kaso. Ayon sa testimony ng isang Indian forensic professor, may succinylcholine sa blood sample ni Mary. Ang succinylcholine ay gamot na ginagamit sa anesthesia at emergency airway procedures. Pansamantala nitong pinapahinto ang galaw ng muscles, kasama ang mga muscle na kailangan para makahinga. Kaya sa lehitimong paggamit nito, kailangang kontrolado ang dose at suportado ang paghinga ng pasyente. Mabigat na detalye ang presensya nito sa dugo ni Mary, pero hindi public ang dose, eksaktong oras na naibigay ito, o kung sino ang nag-administer. Hindi rin sapat ang available reports para sabihing ang gamot lamang ang pumatay kay Mary. Ang final court reporting ay nag-uugnay sa kanyang pagkamatay sa physical assault at suffocation.
Ibig sabihin, mahalaga ang drug evidence, pero hindi nito mag-isang sinasagot ang buong krimen. Nang halughugin ng mga pulis ang kwarto ni Lamha, nakarecover sila ng hospital syringes at restricted medicines. Kabilang sa mga inulat ang potassium chloride, propofol at succinylcholine. Hindi umano otorisadong ilabas sa ospital ang mga ito. Ngunit walang nakitang succinylcholine trace sa mga syringe na nakuha sa kanyang kwarto, kaya hindi maaaring sabihing isa sa mga syringe na iyon ang mismong ginamit kay Mary. Pero ipinakita ng pagkakarecover na may access si Lamha sa mga gamot at may hawak siyang hospital items na hindi niya otorisadong ilabas. Ayon sa public reporting ng verdict, may mga mensahe sina Marvin at Lamha tungkol sa kanilang relasyon, sa plano nilang magpakasal, at sa mga legal na hadlang habang kasal pa si Marvin kay Mary. May recovered deleted messages din na, ayon sa korte, naglalaman ng instructions tungkol sa pag-administer ng injections kay Mary. At noong araw na mamatay si Mary, sinabi ng prosecution na nag-search si Marvin ng madaling paraan para mawalan ng kakayahang lumaban ng isang tao. May searches din umano tungkol sa chokehold techniques. Ang isang message o internet search, kapag nag-iisa, ay hindi sapat para patunayan ang murder. Pero ilagay natin ang mga ito sa iisang timeline. May relasyon, may planong magpakasal, may usapan tungkol sa injection, may restricted medicines, may searches tungkol sa incapacitation, at may mga pinsalang hindi tugma sa suicide. Doon nagsimulang mabuo ang mas malaking larawan. Ayon sa final court reporting, tumulong si Lamha sa planning at facilitation. Siya rin ang nag-alaga sa anak ni na Mary at Marvin habang nangyayari ang offense at bumalik umano siya sa apartment upang tumulong na palabasing suicide ang pagkamatay. May isang nurse witness ding nagsabing pumunta si Lamha sa bahagi ng ospital kung saan dinala si Mary. Tinanong daw nito kung magiging ligtas ba si Marvin sa batas dahil may mga nail marks siya. Sinabi rin umano ni Lamha na siya ang magliligtas kay Marvin. Hindi ito recorded confession. Salaysay ito ng isang witness. Pero isa itong karagdagang piraso sa kaso ng prosecution. Parehong nag-plead not guilty sina Marvin at Lamha. Ipinunto ng kampo ni Marvin na hindi raw malinaw kung gamot o physical injuries ang sanhi ng pagkamatay. Mariina namang itinanggi ni Lamha na pumasok siya sa apartment o tumulong sa pagpatay. Kinu-question din ng kanyang depensa ang pagkakakuha sa ilang item mula sa kanyang tirahan. Mahigit 110 evidence items at 74 witnesses ang inilista ng prosecution. Noong January 4, 2022, nagsampa ang Prosecutor General's Office ng intentional murder charge laban kay Marvin. Si Lamha naman ay kinasuhan bilang accomplice sa intentional murder bukod sa dalawang offenses na may kaugnayan sa hospital property at restricted medication. Pareho nilang itinanggi ang mga kaso. Tumagal ng ilang taon ng trial dahil sa dami ng witnesses at sa pagkuha ng testimony ng ilang expert na nasa India. Noong June 22, 2026, inilabas ng criminal court ang verdict. Napatunayang guilty si Marvin sa intentional murder beyond reasonable doubt. Napatunayang guilty si Lamha bilang accomplice sa intentional murder at sa dalawa pang offenses na may kinalaman sa hospital property at gamot. Ayon sa korte, may relasyon sina Marvin at Lamha. Gusto nilang magpakasal at itinuring nilang hadlang si Mary. Noong July 1, sinintensyahan si Marvin ng life imprisonment na sa kasong ito ay tinukoy bilang 25 taon. Si Lamha naman ay binigyan ng combined sentence na 15 taon, 4 na buwan at 15 araw. Sa simula ng araw na iyon, naka-duty si Mary Grace bilang nurse. Umuwi lamang siya para sa isang ordinaryong lunch break, isang maikling pahinga bago sana bumalik sa ospital. Pero hindi na siya nakabalik sa trabaho. Ang unang sinabi ay nagbigti siya. Ang lumabas sa investigasyon ay isang pagkamatay na hindi tugma sa pagbibigti.
mga mensahe at searches na nagpapakita ng pagpaplano. At isang relasyon ayon sa korte ay nagturing kay Mary bilang hadlang. Sa huli, nawalan ng ina ang kanilang anak. Ang sariling ama naman nito ay nakulong dahil sa pagpatay. At ang pamilya ni Mary sa Pilipinas ay sinalubong ang kanyang pag-uwi sa paraang hindi dapat maranasan ng sinumang pamilyang may mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. May convictions at sentences na. May bahagi ng naibigay ang hustisya. Pero hindi na maibabalik ng anumang verdict ang buhay ni Mary, ang nurse, ina, at Filipina worker na umuwi lamang para kumain noong tanghaling iyon. Ito ang Kwentong Kakaiba TV. Totoong kwento, kakaibang dilim, aral na hindi malilimot.